Hallelujah! Purihin ka, O Diyos. Ikaw ay dakila sa lahat. Makapangyarihang Diyos, Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, Diyos na banal, Diyos na tapat, Diyos na hindi nagbabago, walang katulad sa lahat, walang makahihigit at walang makapapantay. Hallelujah! Napakabuti mong Diyos. Ikaw ang Alpha at Omega, simula at wakas. Sa iyo lahat ng papuri, parangal at pagsamba. Amen. Sige tayo'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, pinupuri ka po namin, dinadakila, sinasamba at nilululwalhati sa umagang ito. Tinataas po namin ang dakila mong pangalan sa pinakamataas na parangal. Sa umagang pong ito, kami lumalapit sa inyo. Nagpapakumbaba at nagpapasiyasat, humihingi ng tawad sa lahat ng kamalian, kasalanan at pagkukulang. Linisin niyo po ng banal mong dugo ang aming puso't isipan. Salamat po, Panginoon, sa panibagong araw, buhay at pag-asa na inyong pinagkaloob sa amin. Sa patuloy na paggabay at patnubay, sa bawat pinaparanas at ibinibigay mo po sa amin, Panginoon, maraming salamat po. Sa umagang pong ito, dinadalangin po namin sa inyo ang aming devotion. Sa anak mo pong gagamitin, ay patuloy mo po siyang i-anoint at i-lead ng Holy Spirit mo. Itago niyo po siya sa inyong likuran at kayo po ang mahayag at maitaas sa umagang ito. Mag-manifest po sa bawat isa ang inyong salita. Maunawaan at tulungan niyo po kaming mai-apply sa aming buhay. Anuman pong likha o gawa ng kaaway ay aming pinapalayas in Jesus' mighty name. Walang gawa o likha ang kaaway ang makakapasok sa aming kalagitnaan. Bagkus ang Holy Spirit mo po ang kumilos at manguna sa amin. Alam po naming may gagawin kayo sa umagang ito, sa araw na ito sa bawat isa, Panginoon. We declare your victory against the enemy. We claim this, O God. Thank you, Lord, we love you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. At ngayon po ay nasa bahagi na tayo ng pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Ihahayag ng isang lingkod ng Diyos mula sa VOJ Gimba, ang isa sa masipag at mabait na pastora, Pastora Eleonor de la Cruz Rafal. Purihin po ang Diyos sa kanyang buhay. Salamat, Pastora Milka Velarde. Praise God po sa buhay nating lahat. Handa na po ba tayo magbulay sa salita ng Diyos? Shout hallelujah! Hallelujah! Makibukas po tayo sa Aklat ng Pahayag 4. Ika-4 na kabanata. Ang pagsamba sa langit. Pagkatapos nito, nakita kong nabuksan ang pinto sa langit, at narinig kong muli ang tinig na parang trumpeta. Sinabi niya, "Umakyat ka rito at ipapakita ko sa iyo ang mga mangyayari sa hinaharap." Bigla na lang akong napuspos ng banal na espiritu. At nakita ko roon sa langit ang isang trono na may nakaupo na nagniningning, tulad ng mamahaling mga batong jasper at cornalina. At nakapaikot sa trono ang bahagharing kakulay ng batong esmeralda. Nakapaligid sa trono ang 24 pang trono, kung saan nakaupo ang 24 na namumuno na nakaputi, at may mga koronang ginto. Mula sa trono'y kumikidlat, kumukulog, at may umuugong. Sa harap ng trono'y may 7 nakasinding ilawan. Ito ang 7 espiritu ng Diyos. Sa harap ng trono ay mayroon ding parang dagat na salamin na kasing linaw ng kristal. Nakapaligid sa trono ang 4 na buhay na nilalang na punong-puno ng mga mata sa harap at likod. Ang unang nilalang ay parang leon, ang pangalawa ay parang guya, ang pangatlo ay may mukha na parang tao, at ang pang-4 ay parang agilang lumilipad. 3 ang mga pakpak nila at punong-puno ng mata ang buong katawan. Araw-gabi ay wala silang tigil sa pagsasabi ng, "Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos nating makapangyarihan sa lahat. Siya ang Diyos noon, ngayon at sa hinaharap." Habang nagbibigay sila ng parangal, papuri at pasasalamat sa nakaupo sa trono na nabubuhay magpakailanman, lumuluhod at sumasamba sa kanya ang 24 na namumuno. Iniaalay nila ang mga korona nila sa harap ng trono at sinasabi, "Karapat-dapat po kayo, Panginoon naming Diyos, na tumanggap ng parangal, papuri at kapangyarihan, dahil kayo ang lumikha sa lahat ng bagay, at ginawa ninyo ang mga ito ayon sa inyong kagustuhan." Amen. Purihin po ang Diyos sa mayaman niyang salita. Tayo po ay manalangin. Pahayag 4 is about the Lord our Creator. Pinakikita po sa Pahayag 4 na ang Diyos ay nasa gitna ng trono, kaya marapat lang siyang purihin ng lahat ng bansa. God must be praised for being the creator of all things. Revelation 4 tells us that heaven is about the throne of God. Heaven is already revealed in the Word of God. Nasa Biblia po lahat ng revelation, kaya we should not fall for any person or any book that claims to know more about heaven than what is revealed in the Bible. Mag-ingat po tayo sa mga bulaang propeta at maling aral. Only God's Word can give us a glimpse of what is into heaven. God deserves glory, honor, and power because He is sovereign. He was the beginning and the end, the one who created the heaven and earth.
At makikita natin sa Hebreo 11 verse 3 na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Mga Hebreo 11 verse 3. Dahil sa pananampalataya, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga hindi nakikita. To have access in heaven, we should have Jesus in our lives. Para maranasan natin ang langit sa piling ng Diyos, buksan natin ang ating puso at papasukin si Jesus sa ating buhay. Dahil sa pasimula pa lang ang Diyos ang unang nagmahal sa atin, bumabad tayo sa salita ng Diyos. John 1 verse 1. Nang pasimula ay naroon na ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri. God bless us all.